Pag magaling ka mag-spend, magaling ka rin mag-save. Automatic. Pero pag sinabi ko sa'yo magaling ka mag-save, automatic ba magaling ka mag-spend? I love you spend on yourself. The more you spend money, time, and energy as a man on yourself, the opposite sex will be attracted to you. Kaya kung papapiliin ako, kumanap ka na ng chick mo habang broke ka pa. Dalawa lang ang misyon ng lalaki sa mata ng babae. Survival and reproduction. What's your definition of simp? Simp is, iniitsipwera na niya yung purpose niya para dun sa babae. Madami kang problema ngayon. Pero pag tinamaan ka ng, for example, God forbid, cancer, isa na lang ang problema mo. Pag hindi mo pinipili yung sarili mo, it's like telling the universe, I don't deserve money. Pinipili mo yung basura, pagkain, I don't deserve abundance. What's up mga Skynaut? At syempre, it's na namang magandang episode ang bibigay natin ngayon para sa mga nanonood nating kalalakihan ngayon. Itong guest natin, bago ko ipakilala, mag-subscribe muna kayo dito sa channel natin. Also follow me on Spotify. Rate nyo na rin yung podcast para makatulong ito kasi the more subscribers, the more na makakapaglagay tayo ng mas magagandang guest at the more na mapapaganda natin itong show na to. At syempre, maraming salamat sa Tritone Entertainment, Tritone Studios. So without further ado, kilala ko sa inyo yung guest ko ngayon. Siyempre, itong tao na to is successful entrepreneur. Clothing business, just to be napakasikat na clothing brand. Malamang may idea na kayo, nakikita nyo na lang sa paper bag dito. Diba? At the same time, sikat din siyang content creator. Lumabas na siya sa napakaraming podcast. Diba? Idol nyo siya, idol ko din siya actually. Walang iba kundi si Frank Mendoza. Yan. Yo, salamat Tio Bray. What an intro. Yes. Salamat. Yes. Grabe, sobrang, salamat. Sabi ko nga sa'yo, sobrang fan ako ng nagawa mo dito sa MNLA. Nagawa mo sa content. Diba? Ano yung nag-inspire talaga sa'yo? Ilang taon ka na pala muna bago ka mag-start, Frank? So sabihin yung mga binababae mo, ilang taon? That was fast, bro. Agad-agad. Pero syempre above 18. Above 18. Kailangan. So, ayun, inspiration, alam mo, tingin ko just living my purpose eh. Wala akong siguro inspiration, parang wala nga eh. More of, ito lang talaga yung mission eh. Anong gagawin mo sa buhay? Diba? Parang gano'n ko lang siya isipin eh. Siguro family, we can call that inspiration to keep you going when tough times come. Okay. Pero kung inspiration, wala eh. Yun yung kailangan kong gawin. Parang gano'n lang. I see it just like work. What else am I gonna do? Diba? Bukod sa panchichicks nga, diba? Ay, hindi ko alam yun. Lagi ka na naman na-turn down ng mga chicks tuwing nag-aaya ka ng date dahil wala kang kotse. Sawang-sawa ka na ba mag-grab ang gastos, diba? So ito na pagkakataon mo magkaroon ng kotseng ganito. Sa halagang 10,000 lang, siyempre, magkakaroon ka na ng ganitong kotse, may uuwi mo na at kagandahan nun, naka-financing pa. O, ibig sabihin nun, hulugan, hindi siya mabigat, hindi siya katulad ng brand new na kotse. So ano pang hinihintay nyo, i-message nyo na Car Connection Manila, ilalagay ko below, message nyo na at hindi pa nagtatapos doon, syempre meron kang 5,000 discount. Kailangan mo lang i-mention Tio Bray, doon sa page, meron ka ng 5,000 discount. So, bumili ka na. Ayan na, ano pa hinihintay mo? Huwag ka na mag-isip, puro kayo isip kaya wala kang chicks. Yun. Pero, yung family mo, negosyante ba? Family of entrepreneurs ba kayo? Yes, I'd say yes. Anong business? Anong line? Like, great-grandfather ko, siya ang nagdala ng Venetian blinds sa Pilipinas. Oh, okay. So, ayun, I think, yun yung... And then your dad? Magigets mo na kung ano yung history, di ba? Parang ganun, di ba? Father ko, ganun din. Business din ever since eh. So ngayon, IT development company naman. So, ever since, business talaga, namulat ako, bata pa lang, everybody was doing business. Very few professionals, merong professionals like nurses, doctors. Pero mostly business people talaga. Okay. Bilang bata na lumaki sa pamilyang professionals, like sa amin kasi, family namin, pag kailangan nurse, kailangan doktor, kailangan abogado, kailangan... Kumbaga, pero to be fair naman, naging magagaling na empleyado. Yung mga tita ko, mga airpat ko, 'di ba, engineer. How is it like growing up sa isang family na yung mindset na tinuturo na family of entrepreneurs na hindi ka naging empleyado?
Very interesting question. Oh. Pero kasi iba nga ang upbringing pag puro negosyante kasama mo sa bahay, no? Ngayon ko lang na Saka yung abundance mindset. Yan. Alam mo yun. Napakaganda nun. Unang-una, abundance sa oras. Okay. Napansin ko, just looking back, let's say pumunta ka sa bahay ng iba or narinig mo yung kwento about their parents, mga tropa mo, di ba? Parang madalas they're on a rush. Okay. Pag i-compare ko lang sa akin na parang in-rush lagi yung pagkakwento nila. Tapos parang laging scheduled ang lahat. Compared sa bahay namin, parang may structure, pero may balance kang ikaw mag-decide ng freedom mo. Kung magkamali ka, kasalanan mo, matuto ka. Example, para mas maintindihan ng mga viewers. Okay, for example, let's say okasyon. Okay, let's say yung normal birthday. na tao. Normal na tao. Right, lahat nag-celebrate yan, di ba? Parang ganun usually. Birthday. O pag birthday ng normal na tao, may checklist na kayo ng gagawin. Pakain ka sa school, bili ng cake, o ano, whatsoever. Sa amin, kung anong trip mo. Hindi ka pipilitin ng magulang ko na, gusto mo ba maghanda tayo, ganyan. Hindi. Ano gusto mo? Iho, ano gusto mo? Kung simpleng usapan lang kami sa bahay palagi na parang adult ka rin kausapin. O anong gusto mo? Parang gusto ko mag-swimming sa Zambales O siguro mga 6 years na birthday ko, paulit-ulit yun yung gusto ko. Wala silang pake. Okay. Parang may freedom. Pero kung mali ang gusto mo, i-correct ka nila on the spot. Yun naman ang nakita kong difference din na, ito yung masayang side, may freedom ka, di ba? Pero pag meron kang thought man lang o kilos na mali, on the spot, ano ka ngayon? Parang naka-spotlight ka ngayon. Let's say, simpleng hello sa telepono, di ko makakalimutan. Hello. Yan ako, bata, ganyan ka sumagot. Pucha, after nung kung sino mang kausap ko, katakot-takot na pinagalitan na ako eh. Ano yung hello mo? Bakit ganyan ka mag-hello? Anong maisip sa'yo ng tao sa tingin mo kung ganyan ka makalamya mag-hello? Hello lang yun Ilang taon pa lang ako, di ba? Hello lang, ganyan na kayo. Dami nyo na sinabi. Pero later in life, na-realize ko, grabing development pala yung ginawa nila sa akin growing up. Na tipong kahit nakasakay ka sa kotse, kinakausap ka nila, tinuturuan ka nila. Sinasabi sa akin nung mother ko, nung malaki na kinakausap niya ako na, naalala mo, nung bata ka, alam nyo ng kapatid mo kung anong kotse yan. Babasahin namin yung emblem niyan. Tatanungin kami ng tao, anong kotse yan? Sino mo nagdadrive lang siya? And they turn everything into gameplay. Pero natututo ka pala. Ang bilis mo magbasa. Na-realize ko lang bro nung tumanda na ako kasi parang nako-compare ko yung let's say speed of reading ko. May papakita sa akin yung kaibigan ko or chick, sabihin niya, basahin mo to. Tapos gaganyan lang ako, tapos tatawa na ako. Di mo naman nabasa eh. Hindi, nabasa ko na eh. Gusto mo kwento ko sa'yo eh. Sabihin ko, nabasa ko na. So like, dun ko nakita na, may mga advantage paling pinaggagawa nila sa akin na parang trip at nag-i-enjoy lang kaming lahat. Pucha, nagiging sharper pala ako. Ngayon, pag nagbabasa ako, ang bilis. O isipin mo yung advantage nun, let's say, twice as fast ka magbasa dun sa competitor mo. Wish ni ano yan eh. Wish na superpower ni Bill Gates yan eh, di ba? Talaga? Reading books faster. Pag binibigyan ng superpower, sinagot niya, read books faster. Talaga? So, iyon, isipin mo, bata ka pa lang, lahat ng billboards, basahin mo yan. Lahat yan. So ako ngayon, nagdadrive ako, grabe yung peripherals ko. So ngayon ko nare-realize, wow, ang galing nung pagka-develop nila sa akin, nag-i-enjoy lang ako nun. Minsan, pagalitan ka lang ng nanay mo na onte, pero ito na pala yung ginagawa sa'yo. Ito pala yung magiging finished product mo. So I'm very fortunate, very lucky, very grateful na sa mga negosyante ako napunta. Alam mo yun, na ganun sila magtrato ng tao. Parang, may freedom ka, pero responsibilidad mo rin yan. O let's say, lalabas ka, magpa-party ka with friends. O bahala ka sa pera mo. Pero hindi lahat ng times pinayagan din ako. Kumbaga, bakit? Ano bang gagawin niyo dun? Lagi silang nagtatanong sa akin, why? Di ba may gusto akong bilhin? Toy Kingdom. Dad, I want this. Gusto ko to, ganito, ganyan. O why? Nag-iisip ka kagad, no? Sabihin ko, ba't ko nga to gusto? Pag-isipan mo muna. Lagi yung sagot sa akin, pag-isipan mo muna. Bakit mo gusto yan? Tignan natin kung gusto mo pa yan next week. Tama yun.
O di ko ngayon wala, nakalimutan mo na. Delayed gratification. Matututo ka ngayon. Minsan nakakalimutan mo na, ma-realize mo, hindi ko nga talaga gusto. Yun nga yun eh. Minsan yung, alam mo na yan, yung mga budol sa tindahan, mapapabili ka kagad. Pero kung nag-isip ka, naglakad ka muna, mamaya ayaw mo na yan. Na usually, hindi na natutrain sa tao yan eh, di ba? Oh. Kaya mabilis sila mabudol. Para silang may nakasulat dito, budulin mo ako. Di ba? Kasi mabilis nila mabudol eh. So ngayon, nilalagyan ka na pala ng filter ng magulang mo na ganun. So akala ko dati, kuripot ng tatay ko, ayaw ko bilan. Di ba? Realize ko, ganun pala yung... So natututo ka pala na ganun. Gusto niya mangyari. Oo, na hindi niya pala gusto na puro ka lang kagamitan. Puro ka material na bagay. Isipin mo bro, kung lumaki ako na ganun, paano ko may expand tong business? Wala. Kung kada dating ng pera, wala kang delayed gratification. Hindi ko muna iniisip why. Eh lalo ngayon, baller era, flex mentality, di ba? O paano mo ngayon makokontrol yung mind mo kung nung bata ka walang pinrogram sa'yo na ganun? How do they treat money? Ano yung mga, paano? Kasi ang sa akin, laki. Anak, ano yan eh? May plan tayo eh. Medyo kailangan pag-ipunan mo yan. Kailangan mag-ipon ka. Yun yung mga, actually hindi naman mali. Pero siguro kasi yun din natutunan ng parents ko sa parents nila. Right. Kahit naman may kaya yung nanay ko, example, may kaya yung parents niya. Pero siguro yung mindset iba. Parang ganyan. Pero ano yung sayo? How did you grow up? Paano sila? Interesting question. Alam mo, actually ngayon ko lang mapag-iisipan yan. Kasi growing up, money parang hindi siya voodoo topic sa bahay. Yun, isa pa. Oo, parang normal. Usapang matanda yan, anak. Yun na sabihin kagad. It's very normal for us to talk about money. Okay. That's why minsan nagre-realize ko rin kung sino yung mga taong pwede kong maging ka-close. Kasi ganun din sila. Kasi pag negosyante ka, tapos ayaw mo pag-usapan ng pera, ayaw mo pag-usapan ng percentages, numbers, naiiya ka magkwento ng profits, ganyan. Parang mahirap makagawa ng negosyo with you kung hindi tayo transparent with each other. So, di ba? So ako, lumaki ako sa household na very transparent when it comes to money. Na sasabihin sa akin kung pasok ba sa budget yung gusto mo o hindi. Or like, nagne-negosyo tayo, ito ang kuha natin dyan, ito yung benta natin. Involved ako sa lahat. Involved. Pati sa let's say, nagbabuy and sell ng kotse. Ako ang utusan magkatok-katok na yan para malaman yung masilya. Pag nakuha na yan, ako maglilinis ng spark plug niyan. Diba? So, dun ko ma-realize na kailangan pala tatrabaho ka para makakuha ka ng good deal. Tapos aayusin mo pala siya, mag-e-effort ka, bigay ka oras at effort mo, babafin mo, interior detail mo, diba? Change oil mo, yung yung takbo niya. Tapos makakalagay ka ng magandang profit. That's how I think about money. Na kailangan pala may gagawin ka in exchange for the money. Value. O kaya sabihin sa akin ng tatay ko, iho, may exam ka daw, ganito, ganyan na. Pag ganito grade mo, bigyan ka ta 5K. O kaya, pag napasa mo tong entrance exam na to, bigyan ka ta 5K. O kaya, pag nanalo ka dito sa contest na to, may 10K ka. There's always something in exchange for the money na paghihirapan mo. So every time I get the money, talagang, alam mo yun, it's either gusto ko siyang spend as a reward para doon sa pinaghirapan ko or palakihin ko siya. Kasi nahirapan ako kunin eh. Nahirapan ako eh. Kailangan ko makapasa ng exam eh. Kailangan maging champion ako dun sa contest eh. Di ba? Laging ganun pag party lang. Bahala ka, wala kang pera. Bakit ka hihingi sa akin ng pera para mag-attend ng party? Ganun sila eh. Pag hindi mo kailangan, hindi rin nila bibilhin para sa'yo. So in a way, yung sa'yo, may lessons. Hindi yung basta... Bigay lang. Ayoko kasing... Ano masasabi mo dun sa mga magulang na, ayoko kasing paglala ng anak ko tong naghihirap ako. May gihirap din siya, kaya lahat ibibigay ko. Alam mo na pag-usapan din namin ng Father Ken, he has a very interesting answer. Sabi niya, nakadepende daw sa IQ ng bata kung pwede mong ispoil o hindi. Interesting, okay. Right? If the kid is high IQ, yung dad ko kasi diagnosed genius eh, simula bata pa lang. Okay. So, ang training sa kanila magkapatid, gumana kasi high IQ sila. So, ang training sa kanila, they were spoiled all the way. Okay. Spoiled all the way. And then cut it off pag legal age. Sheesh.
So ano nangyari sa kanila? By the time na 21 na yung tatay ko, youngest counselor in the Philippines siya. Why? Ayaw daw niya maghirap eh. Kailangan niya magtrabaho na. Kailangan na niyang ma-expose sa mundo. O, politika, sige, mag-public figure o kung ano man. O, yan ang pwede mong gawin. Basta may gagawin ka. Tinlaw ba nasa Tas politics negosyo. Hindi, mas gusto niya yung negosyo na eh. Mas nagustuhan niya ang Tama negosyo. naman yun, ako din. Nung nag-family siya, so mas gusto niya negosyo. So yun, anyway, ganun, parang, ayun, ano nga ba yung sinasabi ko? Yun, tama. Tama. Pero, naniniwala ba kayo yung parents mo man naniniwala sa hoarding ng pera? Kailangan mo mag-ipon. Kailangan mong hawakan to. Paano sila? Tumutulong ba sila sa tao? Or kailangan nating hawakan tong pera? Kasi ito na lang yun. Yung mga ganon. Ano yung... Kasi abundance mindset, sabi mo, di ba? Abundance, wala masyadong holding back the money. Wala masyadong ganun talaga eh. It's more of how do you spend it? Okay. Hindi ko makalimutan, sabi sa akin ng tatay ko, pinakita pa niya sa akin yung YouTube video na ang difference ng upper, middle at lower class, is not how much money they have, but how they spend their money. So ang mas binibigyan nilang importansya is how you spend, not really how you save. Kasi kung gusto mo mag-spend ng mas malaki, hindi ba kasama nandun yung skill na saving? Okay. Diba? Kung isipin mo, let's say 1,000 kita mo ngayon, kinabukasan 10,000 o lumaki na yung kita mo, diba? O ano mas gusto mo? I-save yung 10K o aralin mo i-spend na lang yun para lumaki pa? Aralin mo. Mas beneficial siya. Ngayon, para ma-spend mo yung 10K, di ba kailangan mo i-save yun? Mismo. O di kasama na yung skill na saving. Pag magaling ka mag-spend, magaling ka rin mag-save. Automatic. Pero pag sinabi ko sa'yo magaling ka mag-save, automatic ba magaling ka mag-spend? Hindi rin. Hindi. Malabo yun. Malabo. Hindi siya masyadong directly correlated. Gusto ko yun yung magaling mag-spend. Paano gumaling mag-spend? Ano yung magaling mag-spend na tao? Tingin ko magaling ka mag-spend if nadadagdagan yung freedom mo when you spend or napupunta ka closer sa goals mo every time you spend. Example, just for the benefit of the audience. Right. So for example, goal mo na maging financially free at physically fit. Just like everybody else, right? Yeah. And good relationships. Yeah. Di ba? Yeah. So sabi nga nila, health, wealth, love, and happiness. Ano ba? So kung gusto mo yan, sinet mo rin yung sarili mo, yun ang gusto mo, lahat siguro ng spending mo papunta lang dun. Kung hindi ako magiging physically fit dyan, hindi ko bibili niyang cake na yan. Hindi, ang dali na ng spending habits mo. Yeah. Kung gusto ko maging financially free, hindi ako gagastos sa liability. Kasi gusto ko maging financially free. Hindi na ako mahihirapan mag-self-control, control isip-isip. Wala na. Yeah. Only the purpose will guide me. Yung goal siya na ang mag-guide ng decision making ko. How about sa love? Paano? Okay, sa love, you spend on yourself. Sheesh. Diba? The more you spend money, time, and energy as a man on yourself, the more the opposite sex will be attracted to you. Yeah. Which goes back na yung isa-spend mo sa self mo is, again, for your purpose. Correct. Now, pag nilive mo yung purpose mo, you'd have a good life, abundant life. Hindi ba siya kasama dun? Mismo. Kasama siya dun. So, ang priority ng lalaki is to spend on himself. Kailangan sa sarili niya. Ayusin mo muna talaga sarili mo. You cannot give anything kung wala kang ibibigay. Mismo. No money, no honey. Exactly. Yun totoo. Sinasabi ko, walang babaeng gusto sa broke na lalaki. Kahit ba hindi financially, kahit experience-wise man lang, o kung wala kang ginagawa sa life mo. Kasi, halimbawa, nag-start ka na broke ka pa lang. Majority naman ganun nag-start sa broke, diba? Pero para sa akin kasi, perfect scenario yung nagsimula ka ng broke tapos makita mo na yung babae na matesting mo na siya habang broke eh. Mismo. Yung ang nabibigay mo pa lang sa kanya, hindi pa finances, pero yung sarili mo pa lang, enough na para sa kanya. Mismo. Yun ang worth it para sa akin na makasama mo pag made it ka na. Mismo. Lalo na yung mga nag-share pa ng sarili nila. Kasi madalas yan, broke ka, yung babae kumikita na. Madalas Conor yan McGregor story, no? Yan. Kasi ang babae mas madali maka-magnet ng pera yan eh.
Oo. Kahit 12 years old pa lang lagay mo na sa TikTok, may magpapa-endorse na agad dyan. Kung maganda yung pwede na mag-model. Madali. Mas madali siya. So, common scenario na broke si guy, kung may pera na si girl. Now, kung yung girl pa na yun, nag-share siya sa'yo ng time, energy, nalagaan ka pa niya na mas mayaman siya sa'yo ng time na yun. Kasi naniniwala siya, nagagalingan mo. Yun ang the best scenario para sa akin. Mismo. Diba? Kaya, Ako din. Diba? Kaya kung papapiliin ako, humanap ka na ng chick mo habang broke ka pa. Hindi ko sinabing humanap as in push marketing. Hindi. Pull marketing. How? Hanap na sila ang hahanap sa'yo. How? Put yourself out there. Diba? The more you're seen, the more na may chances na may makakita sa'yo. For example, si Richard Gomez. Diba fan si Lucy Torres ni Richard Gomez right? So I think Lucy found her way na ma-meet to si Richard, true love. Parang ganda ng love story nila para sa akin, di ba? Tumagal, ganda ng relationship hanggang ngayon. Beautiful relationship for me. So I think ganun yung nangyari sa kanila, di ba? Hinanap siya ni Lucy, but Richard was putting himself out there. Sikat na sikat si Richard. Sikat na sikat siya. Now, mas madali para sa mga girls na mahanap siya. He's out there. He's out there. He may not be the best, but he's the one out there. O di siya yung nakita nitong malupit na chick na to. Di ba? Ano masasabi mo dun sa mga babaeng nagsasabi ngayon na ay, gusto ko yung lalaking high value, ito yung ganyan. Gusto ko yung may tanggapin na natin ngayon. Back then, nung time ko, umuubra yung bola eh. Pero ngayon, kailangan may bola ka, may pera ka na din. Correct. Ngayon. So, ano masasabi mo doon sa mga babaeng ganun ngayon? Siguro self-check din muna. Yeah. Yes, sir. Bago ka humiling ng kung ano mang gusto mo, check mo lang din muna kung deserve mo ba. Kasi baka masaktan ka eh. Di ba? Baka masyadong ang taas-taas pala nung gusto mo na pag chinik mo, parang hindi pala posible ito. Nasa damage ka lang, nasasaktan ka lang, di ba? Self-check muna, ano ba sa tingin mo yung match sa'yo? Before everything else. Di ba? Kasi mahirap din ngayon, tumataas masyado yung kumpiyansa ng mga tao eh. Tingin ko dahil sa social media, may nabasa ako last time, sabi ang galing na ang mga lalaki noon, sa buong lifetime nila, ang nakikita nilang maganda, siguro 2 hanggang 3 lang. Wala namang magazine mo nang makikita eh. Oo, wala namang cellphone eh. Wala namang ganun eh. Diba? So ngayon, parang yung high value sa mundo ng babae pag maganda, diba? Pero ngayon, parang nakikita mo na lang sila ng ganun, no? Lahat, dami. Ganun na lang. So parang nawawala na rin halos yung value nila. Ngayon, sa babae, medyo nagugulo din ang isip ng mga babae. Kasi nga, pag maganda ka, ilagay mo sa internet, lahat ng atensyon, makukuha mo na ngayon. Eh, ang mga babae noon, ganun din naman. Kung 2 lang ang nakita mo maganda as a man, bilang babae, ilan lang din ang makakapag-compliment sa'yo? Mismo. Kung maganda kang chick dati, ilan lang makaka-compliment naman sa'yo eh. Saka yung lalaki, yung lalapit lang sa'yo eh. Ang lalaki, nagde-decide ng lalapitan eh. Correct. Unlike ngayon, keyboard na lang. So punong-puno ang ego nitong mga chick na magaganda. 1,000 comment ba naman na maganda kay? O hindi mo rin tuloy masisi ngayon yung maganda. Ang gusto ko yung naka-Ferrari. Ang ganda ko. Ito mo, 1,000 yung comments ko. Ang ganda ko daw. You're beautiful. Tapos may isa, details please. Diba? Kumain ka na ba? May ganun, di ba? Details, please. Punong-puno ngayon siya ng, diba? Punong-puno ngayon siya ng praise. O di ego niya, medyo bloated. O di ang gusto niya ring lalaki, medyo out of this world din tuloy yung gusto niya. O kung di makita yun, nababaliw. O ang nangyayari, multiple relationships na hindi pa rin perfect tong lalaking to para sa akin. Hindi pa rin to. Hanggang sa... So ngayon, sa tingin mo, yung lalaking hindi naman kagwapuhan, nahihirapan maghanap ng babae, paano sila lalaban ngayon sa dating? Tingin mo? Again, spend time, money, and energy on yourself eh. Madali na lumaban sa tingin ko sa panahon ngayon, mas madali nga kasi ang daming distracted na tao eh. So kung magpo-focus ka lang sa sarili mo, panalo ka na agad. Maset up mo ng tama yung life mo, panalo ka na agad. Mismo. Kasi at the end of the day, ang gusto naman ng babae, for sure, better life eh.
Mismo. Dalawa lang ang misyon ng lalaki sa mata ng babae. Survival and reproduction. So kung kaya mo siyang mapasurvive the way na nai-imagine niyang life, she's good. Kung mabibigyan mo siya ng anak, reproduction, even better. Kung magagawa mo yung dalawa, you're good, you're perfect. So paano mo ma-achieve yun? Ayusin mo lang talaga yung sarili mo di ba? Tsaka yung sinasabi mo kanina na yung broke, di ba, makahanap ka na ng babae. Ngayon, habang broke ka. Yung sinasabi mong broke, hindi sobrang broke, no? Yan yung mga tipong nakakabili naman ng pagkain, may trabaho, maliit ang kita. Or sobrang broke ba yung sinasabi mo? Kasi para sa akin ngayon, mahirap yun, bro. I think kahit super broke ka, pero let's say maganda yung attitude mo. Ano yung magandang attitude sa lalaki? Let's say nagkataon lang na sobrang dami naging family problems and everything kaya ka naging broke. Or out of control, nasunugan siya or whatever kaya siya naging broke. Hindi naman dahil sa katamaran. Yan. Mismo. Tapos good attitude naman siya na hindi siya papayag na ganito siya, na broke siya habang buhay. May ginagawa siya, medyo lost lang, walang nag-guide, mali-mali ang nagagawa. Basta may ginagawa. Basta mismo. may ginagawa na hindi niya gustong tumapak ng ibang tao. You know. So basta may ginagawang ganun, I think okay lang naman. Kasi pwedeng somewhere out there, may chick na lost, na may pera, may maayos na trabaho, ang kulang lang sa buhay niya lalaki. Mismo. Marami rin ganun Yung mga strong independent woman, ang kulang lang talaga sa buhay nila, lalaki na lang, maayos na sana ang lahat. Pero ito yun, na-appreciate ko yung ganun. Kung may ganun, na may babaeng mga ganun na independent, strong, pero pumapatol pa rin. Kung naghahanap lang sila ng tamang lalaki. Pero meron talaga mga babae na hindi ko na kailangan ng lalaki. Women empowerment. Di ba? Parang ganun. Ako, yun ang major red flag din sa akin. Oo, maging powerful ka. Pero gusto ko yung kailangan mo ko. Pero naniniwala ka ba na yung mga sinasabi ng babae usually kabaliktaran ng nafe-feel nila? Yeah. So sa tingin ko lahat nung nagsasabi nun, majority kailangan din talaga nila ng lalaki. Kailangan din nila. 'Di ba? Kaya lang nila sinasabi yun, pero siguro para way na sabihin na wala akong lalaki. 'Di ba? Pag sinabi nila na hindi ko kailangan ng lalaki, ang basa ko doon na translation, kailangan ko ng lalaki na kaya akong i-handle. Pero ang nagsasabi nito, mga lamang yan, mga nasa 38 hanggang nasa 40 medyo plus na babae. Pero sa akin kasi, nabago na yung, binago na lang nila yung reality. Para mag-fit in dun sa situation nila. Tama, di ba? Pero kailangan mo pa rin talaga. Sabi nga si Oprah, pinaka-successful na African woman sa Amerika. She cries every night. Kasi she still longs for love, syempre. At the end of the day, di ba, kahit gaano ka-successful ka na babae, I think nasa DNA mo na kailangan mo ng someone to protect you, someone to care for you, di ba, or give you a family if you want one. So, pero sa'yo parang sa akin, ang ano ko, malaking advantage ng lalaki. Kasi ang lalaki, habang tumatanda, reality, sumasarap. Kung marunong ka sa buhay, correct. May pera ka, inaalagaan mo na may itsura mo, lahat yan, putang ina, attractive trait sa babae. Totoo. Pero alam mo bro, recently dahil sa science, ang dami ko nakikitang babae na 55, 60 years old. Alice Dixon, Diyos ko po. Gretchen Barreto. Diba? So I think, hindi na rin siya nagmamatter sa gender Pwedeng babae ka, tapos tumatagal, gumaganda ka. Basta mag-take care ka ng health mo. Pero iilan lang kasi yun. Kasi iilan lang yung babaeng gusto mag-take care of their health Dahil nga bata pa lang sila, maganda na sila Hindi ka tulad ng lalaki, hindi ka babatiin hanggat di maganda katawan mo. Hindi rin ako naniniwala dun sa dad bod palusot yun, no? Palusot. Excuse to be lazy. Ang dad bod, mahirap yan, hindi ka natitigasan. Correct. O na DNA level, ang tingin ng tao talaga, disiplinado ka, maayos ka, kung maganda yung katawan mo, hindi mo maaalis talaga Di ba? Ganun talaga siya Ako, yun din. Ngayon, yun na inaayos ko Katawan, kasi pinaka-peak ko na magandang katawan talaga, 24, 25. Okay, nag-gym ka, ganyan. Buhat. Nag-gym ako, buhat. Addict ako sobra sa gym yun. So ngayon, magpo-46 ako, may ginugol ako na, butang ina, better than 24. Bakit mo naisip to na mag-switch up ka ulit pabalik sa health? O hindi mo naman napabayaan o napabayaan? Ano ba nangyari? Medyo napabayaan ko in a sense na hindi ako nag-workout. Tinatamad ako.
May mga ganun na, dumating ako sa point na ganun. Actually, ditong mga huling ano. Pero ngayon, naiisip ko, tangina. More on hindi sa itsura lang pero gusto ko pang mabuhay ng matagal. Kasi ang sarap gumawa ng pera Para sa anak longer ko, life ng vision mo ngayon. Longer life. Right. Yun siya. Right. Ngayon, gusto kong bumata kahit papano, di ba? Yung loob mo. Kasi naayos ko na yung labas kahit papano. Hindi naman ako mukhang 45. Ngayon, gusto ko naman yung loob ayusin. Right. Alam mo, I was about to say, na tingin ko na ayos mo kasi yung labas. Hindi lang speaking of physically labas Oh. I mean, I think may certain point of your life na as a man, mag-grind ka na wala kang pakialam sa health mo. Mismo. Tapos may certain point of your life na medyo marireach mo na yung peaceful ka. Zen. Ngayon. Bills paid. Di ba? Bills paid. Doing work. Okay ang flow ng pera. Ang marirealize mo na lang, shit, mawawala lahat to pag sumakit lang yung tiyan ko. Mismo. Sumakit lang ipin ko nito, tapos yung araw mo. Wala pa yan, bro. Diba? Kasi yung may mga ibang kong kaibigan na stroke, patay. Oh, no. Ilang taon to? Doon pa lang mag-iisip ka na. Kasi edad ko, 45, 46. Minsan may younger. Isipin mo, hindi mo pa nasusulit yung AI, no? Mismo. Di ba? Yun yung mas matagal. Damn, listen to iba this. Iba pag tropa mo na Oo. Alam mo, ito yung mga gusto kong knowledge na kahit anong sabihin mo, yung years na mas nauna ka sa Earth, mas may ka talagang realization no? So, ayoko na umabot sa point na kailangan ko pang magkamali bago ko ma-realize. Gusto ko nakikinig na lang ako na ano ang na-realize mo ngayon, bakit? Di ba? Tsaka may kaibigan kang na-stroke nga naman. May mga kaibigan ka na. Mapapa-treadmill ka. Makikita mo. Mapapa-treadmill ka nga naman nun. Pare. Ito nga daw di ba? Madami kang problema ngayon. Pero pag tinamaan ka ng, for example, God forbid, cancer, isa na lang ang problema mo. Oh, shit. Lahat ng problema mo, wala na. Hindi pala problema yun. Di ba? Ang sinabi ni Steve Jobs sa deathbed niya na wala siyang ma-hire. Napapalit ngayon dun sa kama. Diba? Yun yung nakakaano. Kaya ngayon ako gusto kong mahaba. Mas mahaba pa. Putang ina. Hindi pa nga ako Mahaba, tas active ka. Active ako. Oo. Hindi mahaba lang, tas ugod-ugod ka naman. Ang ganda nung maganda yung katawan mo. Gising mo pa lang iba ni. Oo. Diba? Gising mo pa lang iba ni. Iba yung confidence mo. Right. Clarity. Iba yung clarity mo. More on sa utak siya. Tsaka ngayon, ako bilang nag-meditate ka na rin, nag-healing na rin ako spiritually for 2022. Puta, nag-healing ako na matindi. Ngayon naman, yung internal ko na health ang hinihil ko unti-unti. Right. Prior to pandemic, normal ako lahat. Putang ina, kailan ako nagka-maintenance? Nung pandemic lang Doon nagsimula So ngayon, inaayos ko na natural. Hindi na rin kasi ako naniniwala sa gamot-gamot. Ayoko rin ng naggagamot. Gusto ko natural. Tama. Let food be thy medicine, sabi nga nila. Amen. Diba? Yun talaga yun. If every time kumakain ka, ginagamot mo na yung sarili mo, hindi mo na kailangan maggamot. Tsaka yung fasting. Pag meron hindi ako na I fast. Pagka medyo hindi okay yung madaming natututunan. Ako pag foggy brain ko, ganun ginagawa. I fast. I fast. Ano na yung pinakamatagal mo na finast? Nag-water fast ako for 5 days. Shit, di ko nagagawa yan. 3 days pa lang. Pero gusto water ko. Water fasting din. Water fast. Yun din ang Yun ang, wala talagang kape, walang tsaa. Water lang. Water lang talaga. Just water. Na may asin? Wala. Just plain water. Plain water fasting. Lang. 5 days talaga. Naniniwala ka din sa tubig. Kailangan tubig mo maayos. Oh yeah. Recently, bumili ako ng sobrang daming Fiji water. Mahal nun. Yun ang pinaka. Pero, ang gastos. 91 pesos ba per bottle? Parang gano'n, 91. Ako dati nag-i-Evian ako. Iba effect, di ba? Iba. Iba Natatawa ako nung Evian. Putang ina. Sabi ko, kahit anong kainin ko, basta ang tubig ko. Kasi sinabi nung spiritual guru ko na you have to fix your water. Correct. Sabi ko, Master, how am I gonna do that? It's so expensive. Sabi niya, you're buying coffee. Right. It's not even good for you. How much is that? 150. Okay, you buy it. Sabi niya nga, it's good for you. And your 80% of your vibration comes from water. Exactly. You're 80% water. Kaya weirdo na ako sa mga taong nag-order ng drink sa restaurant but they drink tap water. Like, bro, really? Diba? Bili ka ng magkanong drinks, taas yung tubig mo, yung tap water. Ano kaya effect niyan sa katawan mo? Nakakasara ng third eye. Totoo. Nakakalsify ang pineal gland. Pineal gland. Correct. Yun ang diba? Kasi mataas ang content na
Hindi chlorine eh. I forgot. Nilalagay nila sa Amerika dati yan para mag-calcify yung pineal gland ng mga tao. So yung tita ko sa States recently, nagkaroon siya ng autoimmune disease. Pinagawa ng doktor, pinag-Fiji water siya. Kaya ako nag-Fiji water. Parang 2 weeks na ako nag-Fiji water. Kasi nung nag-Fiji water siya, sobrang laki daw na naging effect. Tsaka napansin ko rin, I don't drink so much water pag hindi maganda yung quality. I don't know why. Sa taste, something's minsan, off. napapainom pa rin ako ng ano. Pero wala kang choice. Wala kang choice. But as much as possible, when you get the chance, so pag nag-7-Eleven ka, yung pinakamagandang tubig na kunin mo. Di ba? Nasa coffee shop ka, may Fiji. Fiji na kunin mo. Di ba? Evian na ang kunin mo. Di ba? As much as ngayon, possible. nakahanap ako mas mura. Ano? Samdasu. Hindi ko alam yan Korean grocery mo lang mabibili. Magandang tubig din siya. Magandang tubig siya. Mas mura sa Natural Indian. water din. Natural water. Talaga. Ano siya? Spring. Anong tawag? Samdasu. Samdasu. Okay, hanapin ko nga yan. Sa Korean grocery, 80 pesos, 2 liters. Mura nga. Ayos yan Search ko nga rin pero yan. okay yung gusto ko nga ako, if I get to a certain level, gusto ko talaga Mountain Valley. Yung nakabote. Oo. Yun talaga. Pero ngayon, yun muna. Abang as you go on, as you Right. ngayon naman, inaayos ko pagkain. Anong ginawa mo ngayon sa food? Paano tirada mo? Dinamihan ko yung isda, dinamihan ko yung manok. Okay. Kasi ang hili ko sa baka Baka, baboy. Tayo muna. Rice. Ako beef din ang ko main ko Iwas gout, alam mo yung mga ganon. I see. So, inaano ko na ngayon sa breast, sa isda, sa Okay. Tapos less carbs. Right. Tapos fasting. Right. Pero alam mo, sabi sa akin ng nutritionist ko, yung gout, diba? Usually, ang nagkakos nun, hindi mismo yung karne. Yung dumi ng karne. Kaya nga. Antibiotics and everything. Kaya meron akong machine na panglinis ng karne at ng gulay. Yun. Makikita mo ngayon doon magpa-float yung sobrang kapal na gunk talaga. Wild. Nasabi sa akin ng nutritionist ko, isipin mo yun yung bumabara sa bituka mo. Kaya ka namamaga. Kaya ka sabihin mo sa nag-bloat. akin kung ano yan. Ozonizer. Yun, ozonizer. Makina siya na naglilinis siya ng mga meat and everything na gulay na hindi mo nababalatan. Nililinis namin lahat yun. Saka pansin mo yung pinag-uusapan nga namin ni na Erwin ni na G. Si na Erwin kasi saka si na G, o Gigi Delana, kumakain na sila ng maayos, organic, Nung kumain daw sila ng Burger King, iba yung pakiramdam. Yes, magiging sluggish yung feeling. Sluggish. Saka yun yung mayaman kasi, they eat for nutrition. Yes. yung mga, hindi naman mahirap, okay, sabihin na natin, pero yung poor thinking, we eat for pleasure. Correct. Wala namang masama nun. Minsan, pwede, pero dalasan mo yung eating for nutrition. Or i-graduate mo man lang yung sarili mo sa mindset na yun. Papunta ka sa better na you eat for nutrition. Huwag mo nang antay na magkasakit ka pa. Mismo. Diba? Kung narinig mo na tong podcast namin, diba? Simulan mo na, narinig mo na Simulan mo na. Diba? Tsaka iba rin yung performance, brother. Like, halimbawa sila Gigi bilang isang singer. Kung maganda physically ang katawan niya, for sure malaking effect sa career niya yun. Mismo. Napakalaki. Mismo. Physical ang puhunan niya, boses Pero maski bilang negosyante, I see myself as an athlete. Business is my sport. Kaya active ako physically din talaga. Kasi napansin ko, iba yung performance level mo. Na kaya pala ako nakapag-scale up ng mabilis. Kaya ako na-handle yung stress. Na hindi ko pa nga na-handle ng mabuti Marami pang effect sa katawan ko na hindi maganda yung pag-scale up ko ng business na sobrang bilis Pero imagine kung hindi maayos ang health condition ko. Mismo. Imagine kung tumatakbo ako on junk. Diba? Wala. Mahirap. Parang last time nagbangko kami, I was with 14 guys. 14 guys. So, malalakas na. Siyempre. 2 joints. Malalakas itong mga lalaking to. Pero putya, pare, kita mo yung difference ng ng energy level pag maayos yung nutrition mo. Years na ako, years na Pinalitan ng nutritionist ko lahat from mantika, toyo, asin, everything. Palit. Okay. Everything palit. Okay. As in palit. So I'd say, di ko naman siya nasusunod 100%. Of course, I go out and eat, di ba? So I'd say 75 or 80% I eat very, very good food, di ba? Tapos,
Bangkok nga kami, di ba? Doon mo makikita yung energy levels ngayon. I'm still running my business. Kasabay kong gumising yung mga first batch ng papasyal. Kasabay ko yung mga gumising ng tanghali, makakasama rin nila ako. Kasabay ko rin yung mga late na gumising na hapon na magtitrip hanggang madaling araw 6 a.m. Tapos gising ulit ako ng 10, 11, kasama ko ulit first batch ng lalabas ng umaga. Lahat sila kasama ko. Tanungin mo sila kung may time na hindi nila ako nakasama. While running my business. While vlogging. Ako nga lang may dala ng gimbal tsaka camera. Nakikita ko. You know, so energy levels, makikita mo ngayon na, shit, dito ko ngayon na-realize na, kahit pa paano effective pala. Sinabi nga rin nila sa akin kasi nung nagpalakasa kami ng suntok sa arcade, basic lang yung suntok. Kinaliwa ko pa nga, trip lang, kinaliwa ko. Hindi mo nakaliwete. Boom, sa akin yung pinakamalakas, wala nakatalo. Sabi nila sa akin, Mama, nakita ko yung video na yun, bro. Pinagmalaki ko talaga eh. Sa'yo di ba, nagulat ako, shit, pinitik ko lang yun Tapos sabi nila sa akin, di ba talaga pag may nutritionist? Si Koy Koy, makikita mo yung improvement. Si Koy Koy, nung dati nakilala ko siya, medyo mas payat pa siya Sabi niya sa akin, may laman na si Koy ngayon. Iba na, maganda ng katawan niya. I mean, malakas, makapal. Walang nakapagpataba dun I mean, nasa pagkain talaga Si Kuya Kim Atienza, he was, I think, diabetic siya for a long time. Naka-cure lang sa kanya yung nutritionist ko. Yeah, food. Walang gamot. Just food. Nice. Yeah, crazy. Sabi sa akin nutritionist ko, sobrang daming sakit na magagamot ng tamang pagkain. Yeah, Harvey De Baron. Yeah, diba? Sir Harvey. Yeah. Sir Harvey, alam mo na, next time. So, unang ginawa ko, actually, parang 2 years ko na siyang alam, yung service niya, from a cousin ng partner ko, na may pera sila. So, sila nakapag-ganon nutritionist agad sila. Wala namang ganun, nutritionist. Malay ko ba dyan? Pero nung narinig ko, okay yan Mga 2 years pa bago ko na-afford, bro. Pero ginawa ko talaga, oras na nagkapera na ako enough. Ako din Pahanat agad ng nutritionist. Pahanat pati family ko, nilagay ko lahat. Iba yung naging level ng performance namin lahat. Pati mother ko. Yan yung yan yung mga hindi nakikita ng normal na tao. Sa kanila, they spend on concerts, they spend on Pero yung ganyang spend, mahal yan. Di mo naman kailangan nutritionist ang mahal ng tubig na yan. Pwede ka namang magganito mahal naman ng seminar ni Hindi ka... Again, back to na spending skills talaga ang issue. Spending skills talaga, mas gusto nila mag-spend sa mga bagay na doesn't make them better or doesn't give them more freedom or money. So, i-fix lang yun I-fix lang yung mindset na yun. Set your goals. Magbabago ka ng spending habits for sure. Saka ito spiritually speaking, pag hindi mo pinipili yung sarili mo, it's like telling the universe, I don't deserve money. I don't deserve abundance. Pinipili mo yung basura, pagkain, I don't deserve abundance. Agree. Kasi mura. Pero pinili mo to, mahal to, pero it's gonna give me good nutrition. It's gonna be, yayaman ako dito. Correct. More energy. Maganda yung pakiramdam ko. Mahaba yung buhay ko. Puta, habang buhay, it's already wealth Right. That's true wealth para sa akin. Diba? True wealth. Kasi hindi mo naman mababalik na yung nasira mong health condition Pera, you can make it again Wala na. Health, mahirap yun. Mahirap. Kaya if I were to go back, mas papahalagahan ko pa yung health ko talaga over money. Pero hindi mo maiwasan, Pag starting ka, masasacrifice talaga yung health mo. Malaking wound sa akin kasi talaga yung namatay Ermat ko ng cancer Yun yung parang diba? Talaga? Yun yung sabi ko, lalagpasan ko yan si 57 namatay nanay ko, cancer. Bata rin, So, yun kailangan, sabi ko, Ilang years lumaban yun? 5 years. 5 years. Pero grabe yung, buti na lang kahit paano may pera kami. Pero grabe yung emotional and financial burden. Drain, Grabe. Nakaka-drain. Isang sakit lang, pero yun nga dapat. Alagaan mo na. Pero di mo rin talaga maiwasan di ba? Sipin mo kahit gaano ka ka-healthy, kahit anong tirada mong health dyan, minsan di mo rin talaga masabi. Pero as much as possible, bigyan mo na yung universe ng chance. Mag-shoot out sa buso-buso, matamaan ka. Di mo... Jesus. Di ba? Wild. Di mo masabi. Meron akong friend nun, athlete, grabe, sobrang fit bro. As in, sobrang fit basketball player. Pucha, namatay sa hika. Hindi niya nadala yung inhaler. Wala. Namatay, hika. Pare, athlete. Grabe, Yeah. So, hindi mo talaga masabi. Pero para sa akin lang,
Huwag mo nabigyan ng maraming chances yung universe na pahirapan ka. Kung kaya mo naman maging healthy at mabuhay na pagkagising mo, masarap gising mo, may Saka energy yung ka. yung stroke, for example, buti sana kung patay ka na. Hindi. Yung hindi ka papatay, gulay ka na, pabigat ka pa sa pamilya mo. Oo. Tama. Di ba? Yun yung nun eh. So ikaw, what's your definition of simp, Frank? Let's go to the fun stuff. Let's go. Okay. What's your definition of simp? Simp is, iniitsipwera na niya yung purpose niya para dun sa babae. Okay. Para sa akin yun. Kapag nadidistract ka na ng babae, may mission ka, pero hindi mo ginawa o kaya dinelay mo dahil may pumasok na babae sa frame, simp ka para sa akin. And hindi gusto ng babae yun. Of course. Hindi gusto ng babae. Pwedeng kiligin siya as of that moment kasi pumayag ka makipag-date kahit meron ka naman talagang trabaho. Pero marirealize niyan, at the back of her mind, kung meron pa palang mas maganda sa akin, which ang babae, laging iniisip niyan may mas maganda sa kanya. So, tsaka may mga abangers na yan, yung babae. sure. Totoo yun, di ba? May kausap na yan bago pa kayo maghiwalay, meron na yan yung kasunod. Correct. Yung usual, pero yung mga healed na babae. Pero madalas yan. Pero halimbawa, yung babae, nasa isip niya na may iba pang mas maganda sa kanya, ano pang kayang gawin nun dito sa lalaking to? Kung ako pa lang, kaya ko na siyang pag-absentin sa trabaho niya. Ano pa kung may mas maganda? O anong may isip ng babae? Mahina to. Ubusin ko to. Ganyan yung mga babae. Mahina ka, ubusin kita. Akin na pati sweldo mo, huwag ka na pumasok. Tapos iiwan ka. Mahina ka eh. Ano ka ngayon? Wala. Yung babae, lesson siya sa life mo. Ganun ko na lang siya tignan. Kung mangyari man sa'yo, bro, inubos ka, kasalanan mo yan. Totoo. Diba? Treat it as a lesson. Na saka next yung time, choosing wisely. Yung talagang ipapasok mo sa buhay mo, hindi makakasira ng vibration mo. Correct. Napaka-importanting decision sa lalaki ng partner. Sobra. Sabi, there are 4 major decisions in life ang lalaki that you should never fuck up. WILD. Tanda mo yun. Wild. Wife, industry, kung saan ka pipili ng career mo, location, kung saan ka titira, tsaka developer. Sino ang developer Mentor mo. Exactly. Kanino ka nakikinig? Yun lang, 4 lang. Huwag mo lang i-fuck up yung 4 na yun, bro. Ganun lang daw kasimple ang buhay ng lalaki. Huwag mo i-fuck up yung 4 na yun, bro. Pumili ka ng maayos na magiging wife or wives mo. Pumili ka ng maayos na industry na gusto mo talaga. Magandang location. Diba? Na okay ang environment, okay ang energy. And magaling na developer. Sino yung magmamanipulate sa'yo? Diba? Kasi ito bro, napansin ko lagi na ginagawa ng negative word ng mga tao ang manipulation. Mismo. Sabihin ng babae, pag pinasunod siya nung guy, minamanipulate mo ako Hindi. Manipulation time Para sa akin, be thankful minamanipulate kita. Lahat naman ng tao minamanipulate sa mundong to Yung manipulation ko sa'yo for the better. Mismo. Kung na-manipulate ko ng tama yung buhay ko, kaya ko rin gawin siguro sa'yo yun. At hindi ba mas maganda na magpamanipulate ka bilang babae sa tamang lalaki na lang din? Kung magpapamanipulate ka lang din naman, at wala ka namang choice Kung babae ka, may patrabaho ka, hindi ka ba namamanipulate ng boss mo? Bawal ka nga mag-absent dun Mismo. Diba? So, kustudyante ka, hindi ka ba namamanipulate ng school? Mismo. Everyone manipulates someone. Everyone is being manipulated by someone or something. Piliin mo na lang kanino ka magpapamanipulate. Yung iba kasi manipulate Sa kanila kasi parang, yun nga propaganda. Na tipong, pag sinabihan ka, ano ka ng babae, hindi ka pinapayagan ng lalaki. Manipulation yan. Parang mali yung mag-submit sa babae, sa lalaki. No. Yun yung normal. Right. Yun yung feminine energy. Na tipong mag-submit. Pero ito yan, mag-submit kami naman sa tamang lalaki. Yung talagang mahal ka, dinadrive ka sa tama, inaano ka sa pero it's not manipulation. Ay-analyze mo rin naman. Imbalance yun Pipili ka lang yung maayos yung manipulation, hindi yung manipulation. Manipulation.
There's a difference eh. May manipulation, may manipulation. Yung, diba? Mali yung Basta ako magaling ako pagka-manipulate. mag-manipulate ng mani. Diba? Okay. Ako manipulate ng money na lang. Yeah, Ako no. manipulate. Money at money. Money at money. Okay yun ah. Diba? Pag Money magaling at ka money. mag-manipulate ng money at money, Oo. you're set bro. You're set, di ba? You're set. Oh, good Parang ka na. ganun eh. Lalo na kung marunong ka mag-manipulate ng money. Mas importante yun bro. Para Ang sa babae akin. ngayon, tingin mo, paano mag-manipulate? Paano mga banatan ng babae ngayon? Ngayon takutan eh. Kasi mas bata ka sa akin, iba yung generation nyo, iba yung sa amin nun eh. Ngayon, ano ba? Sa ngayon parang takutan bro eh. Parang takutan ng manipulation eh. Na Like? parang expose ka sa social media. Iiyak sa social media. Totoo yun. Totoo yun. You know, post ng screenshot. Totoo yun. Tapos gagawin nila, i-delete nila yung mga message nila para magmukhang ikaw yung nag-message. Oh, ayos ah. Bro, ito may na-experience ako ah. Oh. Sinendan ako ng nude pic. Oh. Okay. Well, lagi naman yan, normal yan. Pero may nag-send sa akin ng ganyan nude pic na all the way, ganyan. Sabi ko sa kanya, bad girl ka. Yun yung reply ko. Kasi ba't mo ko sinendan bigla niyan, di ba? Bad girl ka. Tapos may nag-message sa akin na kaibigan ko na pinost daw ako nun na mini-message ko siya na bad girl siya. So minanipulate na bigla yung buong eksena na alam ka naman patulang ko pa. Nag-send ka ng nudes kaya ako hindi na, di ba? Wala na. So Lalaki pa eh. lalaki pa eh. So I think manipulation ngayon ganyan ng mga bata. More of feeding their egos. Tsaka ingat. Ingat. Ingat talaga. Ingat. Pero pare kahit anong ingat mo din talaga eh. Kung gusto ka nilang tirahin mo. Wala eh, mamanipulate nila lahat. Kahit yung silence mo, gagawin nilang manipulation eh. Kaya nga ako tinatanong ng mga friends ko ng mga, paano yan? Dahil mo nakakausap naman, wala ka bang binapatang. Hindi lang nila alam. Pag nagkapangalan ka, mas nag-iingat ka eh. Siyempre. 3, 4 yung ingat mo eh. Correct, Isang screenshot ka lang. Tama. Isang ano mo lang, tapos ka na eh. Isang video na lang, hindi ka na pwedeng gagago-gago sa kalye. Correct. Isang video ka lang, tapos ka. Kaya dun mo rin malalaman kung sino yung mga authentic eh. Kasi kahit magkaroon ng ganyang issue, pag authentic ang tao, hindi maniniwala ang publiko. Mismo. Pagtatanggol ka pa nila. Mismo. Diba? Kasi kilala ka nila kung sino ka. Diba? So walang magagawa yung mga manipulation yan kung maayos ka talagang lalaki. Diba? Kailangan maayos ka talaga eh. Basta ako alam nila ako maniac with the purpose ako. With the purpose naman eh. No? Anong purpose niyan bro? Anong purpose niyan? Maniac with the purpose. Tumulong sa tao. Mga di ba? Ang naisip ko lang yun. Parang, tangina, lahat naman ng lalaki maniac, di ba? Pero parang sa akin, being a maniac is not such a bad thing eh, for me. Kasi normal sa lalaki yun. Correct. It's more of yung nawawalan ka ng control sa sarili mo. Yun ang masama. Yun ang masama doon. Pero kung di ka manyak, mababa testosterone mo. Hindi ka magkakaanak niyan. Oo. Tsaka yung yung ako lahat naman na na-interview ko kahit tanungin mo. Wala naman akong minanyak dyan. Wala naman binastos dyan. Everyone was treated with respect. Right. And yan. Controlled naging naman kaibigan ko. Di ba? Yun naman yun eh. So yung purpose na sinasabi ko, kasi ako on the other hand, nakikita nila before, ang takal kong puro bastos, na content lang, makulit. Comedy, ganyan. Pero deep inside kasi talaga as a person sa akin, malalim akong tao bro eh. Hindi ako yung, maloko lang ako, makulit talaga ako. Pero yung malalim akong tao, yung spiritual side, basa ng books, madami ako, hindi ako yung bobo. Na minsan, nagbobo-boboan lang ako. Pero kailangan eh. Right. Di ba? Right. Facebook, balagbag. Anong gagawin mo? Alam naman hindi ako kumain. O babalagbag na lang ako. Balagbag ka. Right. Parang gano'n. Pero ngayon, inaano ko na. Binabalanse ko na. Nilalabas ko na yung, kumbaga, sabi ko nga sa mga followers ko ngayon, dati pinapakain ko kayo ng McDo, Jollibee. Ngayon, organic naman. Pakakainin ko rin kayo minsan. Yung masarap, yung steak, yung... Kaya nga, yung guest ngayon, yan, katulad mo, may value, may yung may matututunan sila. Right, yun na yung inaano ko. At least nakuha mo yung attention muna. Mismo. Nakuha mo na yung attention and then you lead them to the good path. Ang tagal mo ng kaibigan si Koy, anong natutunan mo sa kanya? Yun talagang namana mo. Be authentic din. At saka umarte kang son of God. Yun, mabigat talaga yun na natutunan ko. Mismo. Na it encompasses a lot of things eh. Na when you keep in mind na syempre nakakalimutan mo minsan, di ba? Pero nabulungan ka na nun eh. Hindi mo makakalimutan totally yun eh. Na anak ka ni God.
So, Mismo. di ba, let's say matetempt ka, dadali yung desisyon mo na wag mapunta sa temptation kasi maririnig mo yung bulong eh. Maalala mo, kahit ano sabi mo, maalala mo yun, basta narinig mo na eh. Maalala mo siya eh. Lalo na kung lagi pa kayo magkasama, di ba? So, towards a good lifestyle na, yun, maalala mo lang lagi na, son of God, son of God. Tsaka anak ka ni God, so ano ka? Yes, treat yourself well, di ba? Anak ka ni God, God ka. Oh, exactly. Exactly. Yun na. Tama. Kaso kasi ibang tao, hindi ready yung ego nila tanggapin yun. Hindi, God yun eh. Diba? Tanga ka. Lahat tayo, anak tayo ni God. So ano tayo? God din. Oh, may control ka eh. May control ka. May Kahit ano papano, ka. kahit papano. And it's not coming from pride kasi lahat tayo eh. Lahat tayo yun eh. Yun naman ang pinaparealize si Jesus Christ sa atin lahat eh. Ako, ikaw, ako. Right. Same. Sabi nga, bro, you are, everyone you meet is a reflection of you at Yes, one sir. point in life. Yes, sir. Totoo. Ano? Tsaka yung, kung sino yung namimit mo, yun yung vibration mo. Right. Kupal na mimit mo. Ay, Guess baka what? kupal ka. Oo. Kupal ka. Correct. Right, Diba? right. Ako ngayon, natutuwa ako yun ngayon. Sabi mo, at peace, ngayon, andun ako sa time ng buhay ko na at peace, mga nakikilala ko. Kasi ganun ka na eh. Pumunta ka dun sa frequency na yun eh. Minison mo yung frequency ng at peace eh. So malamang mamimit mo nga naman, ma-attract mo, na mamagnet high mo. vibrational. At peace. Normal pinag-uusapan ng success, hindi nayayabangan, hindi triggered, nai-inspire, nangi-inspire. Right. Gusto kang umangat, hindi yung talangkaan. Correct. Diba? Andun, nagja-judge, hindi na nagja-judge yung mga iba kong kaibigan. Unting-unti lang, pero hindi naman natin maaalis minsan. Pero nahuhuli nila yung sarili nila, mga self-aware na tao. Yun yung mga kasama ko ngayon. Normal na nakakahalubilo ko. Right. Diba? And it's a matter of choice. Pinili mo yan eh. Exactly. So pwede ka umalis sa kung saan ka ngayon. Yeah. Diba? What you're not changing, you're choosing. Tama. Diba? Yun siya eh. So ngayon sa mga babae, anong ma-advise mo sa mga babae ngayon na para kailangan nilang i-improve ngayon sa society ngayon? Anong kailangan i-improve ng mga babae? Back to self again. Self-improvement again more than anything else. Bakit kulang ba yung mga babae ngayon, tingin mo? Di naman sa kulang, pero I think masyadong nagkokomparahan yung mga tao. Oo. Parang compare sila ng compare sa isa't isa more than appreciating themselves and making themselves better. Parang pag may nakita silang ganito na, okay yan na, gusto ko ganyan ako. More than yung fundamentals niya as a woman na marunong ka magluto, yung basic ba? Nakakalimutan. Nakakalimutan nila yung fundamentals ng pagiging babae na dapat growing up, papunta ka sa pagiging good mother. Hindi sa TikToker. Di ba? Nawawala eh. Pwede mo siyang isabay. Pero huwag mong kalimutan na papunta ka sa pagiging good mother dapat. Mismo. Di ba? Hindi sa titang nagta-travel all over the world na single. Di ba parang ganun yung nagiging ngayon eh. Doon nakikinig eh. Hindi sa nanay nila nakikinig eh. Sa lola, ganyan. Ang gusto ng mga ladies ngayon, napansin ko, is to explore while they're young and then fuck up. Di ba? And then be damaged and look for a man na tatanggapin sila nung damaged na sila. Yes. Where before, ang gagawin, bata ka pa lang, dapat alam mo na mag-aasawa ka. So at a young age, ma-meet mo na yung future husband mo, masimulan mo na siyang matesting, ilang years na kayong magkasama. Yes. Diba? At 20s, late 20s, nakilala mo na siya for 5 years or so. Nagka-testingan na, nagka-problema na. Alam mo yun, kilala mo na yung tao na okay itong magiging tatay. Yung sabi mong nagka-testingan na, ano ibig sabihin nun? Well, kailangan compatible. Lahat ng aspect, lahat. Kasi di ba sabi nila, opposites attract. Sabi nila. Oo, opposites attract. Masaya na opposites kayo sa una. Sa una. Ang saya nung cat and dog fight.
Pero putya, 2 years na kayo nag-aaway Wala na kayong nagawang maayos sa karir nyo kasi away pa rin kayo ng away. Nagkakaselosan pa rin kayo. 5 years na kayo Yes, sir. Hindi totoo ang opposites attract. Okay, totoo ang opposites attract but it won't make your relationship last. Exactly. Kailangan mahanap mo talaga yung compatible kayo. Yung most of the time, tinginan lang, alam na. You finish each other's sentences. Mas pang long term, I think, yung ganong klaseng relationship. At proven yun Di ba? Mas nagkakaintindihan kayo. Kung dalawa kayong negosyante, mas magtatagal kayo most likely. Kaysa halimbawa, isa negosyante, isa anti-business. Extreme example. But you get what I mean, right? Halimbawa, isa music artist, isa stock trader. Pucha, medyo mahirap yun. Una sa baseta pa lang ng bayan, gulo nun. Yung isa gusto maayos kasi trader siya. Yung isa naman, music artist, gusto niya ma-art. You know, but extreme example, but it happens on a daily, right? Kaya para sa akin, kung music artist ka, di maganda siguro music producer kunin mo. Mismo. Doon ka within the same industry. Ako nga ngayon, nandun ako sa age na kaysa sa model, gusto ko yung live seller Bakit? Gets. More than itsura lang. Sa'yo. Alam mo pare, sabi nila, ang dami daw nasirang lalaki na itsura kasi ang ginawang basihan. Mismo. Hanggang doon na lang niya tinignan. Hindi, kasama yung itsura. Hindi mo wala talaga. Kasama, pero hindi dapat hanggang doon lang. Oo. Diba? Kasi ako, ang dami, ikaw, alam mo na rin yan. You've dated a lot of beautiful women na already. Ako, hindi ako nagyayabang putang. Tingnan niyo yung mga picture. I've dated already. Pero ngayon, andun ka sa point na, okay, maganda ka, ano pa meron? Correct. Kasi normal maganda normal na sa'yo yun Tsaka normal na nga madaming maganda kasi nakikita mo nga sa social media going back, di ba, na ang dami palang maganda sa mundo. So that ma-realize ngayon ng mga lalaki na hindi lang dapat ganda ang basihan mo. Di ba? Tingnan mo rin yung lifestyle, tingnan mo yung values. Putang ina, patay ka dyan. Attitude. Diba? Nakita mo yung concept of live seller versus model. Correct. Kung titingnan mo, putang ina, parang tanga to. Siyempre yung model ako. Diba? Pinagdaanan ko na kasi yan. Tama. Gusto ko yung ganito. Hindi naman sinabing pangit Oo. Gusto ko yung babaeng hindi nabubudol sa Shopee, nambubudol sa Shopee. Ang ganda nun, pare Diba? Ang ganda nun Ayaw ko nang nabubudol. Gusto ko yung nambubudol. Yung iniisip niya, putang ina pagka 13th month pay, paano ko makukuha yung 13th month pay nitong lahat ng tao na to? Putang ina, isipin mo yung inuwi mong pera, dun mo siya mag-aano. Putang ina, minumultiply yung mo, yaman mo, tama. bro. Parang si Gucci Mane, di ba? Nakulong siya. Paglabas niya, nag-triple yung pera niya dahil sa asawa niya. Galing. Tsaka yung 90% of the time is by choosing wisely na natatanggal yung problema. Tama. Ang daming nag-aasawa dyan na, I know na, annulled na ko So, alam ko na, I'm a man who made a lot of mistakes in his life. Pero yun nga yun, dahil nga doon, hindi ako nagsisisi and I will do it all over again. Kasi yun, it took me here It made you, di ba? Sa ganitong, alam mong wisdom, yung alam mo na ngayon yung normal, alam mo na yung, ganito na naman ba magugustuhan ko? Puta, doon naman annulment na iba naman. na naman. Di ba magastos yun, tsaka matagal yun? Yung annulment ko mas mahal pa sa kasal ko. Ganun yun? Oo. Mas gaano katagal ang proseso niyan? Nagtagal yun sa akin kasi at that time, hirap din ako financially. Kasi magastos nga rin. Pero yun din yung yun yung, empleyado lang ako dun call center. Yun yung nag-drive sa akin ma-promote. Sabi ko, tangina, kailangan ma-anal ako. Talaga? Ngayon, para ma-anal ako, kailangan kong tumaas kita ko. Paano? Okay, may banda ako nun. Itutugtog akong banda. Okay, dito sa ko, paano patataas to? Okay, kailangan ko ma-promote. In 3 months, nagawa ko. Oh, wow. Pag iba yung... Pag may goal setting ka talaga no? Iba yung drive mo na... Yun Yun nga yun sa mga lalaki kailangan nilang matutunan paano ano ba yun? Ano man tawag doon? Alchemize ng energy from negative to i-direct positive. mo rin. I-direct mo kung saan siya papunta. I-direct mo kung saan siya pupunta. Pag ganun painful or suffering ang nararamdaman mo, great energy yun ang lalaki nagmamature sa suffering Correct. Hindi naman siya nagmamature sa edad Sa pleasure lang, sa happy hindi. Tama. Ikaw, alam ko madami ka naming suffering sa buhay sobra, kahit bro, pa paano. Diba? Nakikita ko nagmamature, marami. Pero yung ibang lalaki na masarap lang yung buhay, yan. Sinabi ko rin sa anak kong babae, mag-aasawa ka, mas gusto ko yung, kaysa yung anak mayaman, mas gusto ko yung
nagwo-working student siya, nagpapaaral sa sarili niya. Kasi alam mo, May values. yayaman yan. Oo. Sure ako. Pero yung anak ng mayaman, hindi pa natin sure eh. Tama. Paano kung kuha lang siya ng kuha ng pera? Right. Yung magulang ayoko nang maranasan ng anak ko yung naranasan nga. ko. Oo. Patay ka. Oo. Wala yan. Pag nawala yung magulang, hirap yan. Correct. Ito, payaman ng payaman yun. Yung nagtrabahong nag-hustle, self-made Right. na lalaki. Unless high IQ nga, yung parang sinasabi ko kanina, di ba? Na pag high IQ yung bata, pwede siyang i-spoil. Mismo. Kasi nga, naiintindihan niya na kailangan ko mag-work hard para ma-maintain tong lifestyle na to pag kinat off na ni mami yung credit card ko. Di ba? Ngayon, Ako, pag kahit medyo paano. low IQ yung bata, magtatampo yun eh. 'Di ba? So depends din talaga sa IQ ng bata. Minsan pag low IQ siya, pinagdamutan mo, in-spoil mo, low IQ siya, in-spoil mo, tapos kinut off mo bigla, magtatampo. Mismo. Magagalit. Mismo. 'Di ba? Unlike pag medyo matali-talino yung bata, may naturuan din ng tama or whatever, ma-appreciate pa niya na tinuturuan siya, pinapahirapan siya. Mismo. 'Di ba? Tough. Ako sobrang na-appreciate ko yung mother ko. Nung nag-graduate ako lalo, nung nag-work na ako and everything, I was like, ang hirap pala maging nanay na nagpapalaki ng lalaking anak. Kasi kailangan tough love eh. Mismo. Ang mother naturally caring, naturally worrying, 'di ba? Tapos kailangan nilang Ang nanay ko halo pigilan yun. lahat 'yun. Paano halo? Like, Halo. Ang tatay ko kasi hindi masyadong namamalo yun. Pero pag namalo yun, grabe. Okay. Diba? Pero yung nanay ko, namamalo na. ninigaw, ganyan. Naninigaw pa, nag-ano. Yun medyo tough love na loving, sobra. Oo, yun nga yung na-appreciate ko na ang hirap kaya nun bro. Isipin mo kung gaano ka-stressful sa babae na sigaw-sigawan ka araw-araw dahil ang kulit mo. Pwede naman niyang wag ma-stress yung sarili niya, mag-ganchilyo na lang siya tapos wag kang pansinin, bahala ka sa buhay mo eh. Pwede. Pabayaan ka dyan, maglaboy ka, bahala ka dyan, wala akong turo sa'yo, mag-ganchilyo ako dito. Hindi nag-go through pa siya sa stress. Nasigaw-sigawan ka para matuto ka. Mismo. Kaya believe din ako sa ganun yung mga tough love na magulang, yung hindi nang suspoil ng lalaking anak. Magaling to. So Hirap ikaw, yan. ideal mo ba nanay mo? Ideal babae mo, nanay mo? Oo. Nung bata ako hindi. Lagi ko sinasabi, ayoko nang katulad ni mami. Kasi nga lagi akong pinapagalitan, lahat na lang mali. Tatay kong saya-saya namin. Pag yun si mami, disiplinado na. Ngayon ko na-realize, ganun ang gusto kong babae. Para yung anak ko sa kanya galit, hindi sa akin. Pag kay daddy, happy. Pag kay mami, lagot ka dyan si mami. So what's your take sa pagpili ng babae? Mas bata o mas matanda? Mas bata. For sure. Mas Yeah, bata. Pero, sa akin kasi... Like, gaano ka bata, bro? 10 years? Well, it's kind of a long stretch. Pero, okay lang. Basta as long as hindi masyado malayo yung gap ng pag-iisip. Mismo. Kasi maraming Nasa utak din ng babae, no? Oo. Maraming younger women na advanced sila talaga eh. Merong 21, 22 pero yung utak pang 33. Marami. Dami. Feeling ko mas maraming nag-a-advance ng maaga na babae eh. Kaysa lalaki. Lalaki putang ina yung 21, 22, 23. Ulul pa eh. Hanggang 40 plus ganun. Ulul pa Maraming ganun. Mas maraming ganung lalaki. So tingin ko, mas prefer ko ang younger kasi nga, kulang din sila ng options dun eh. Yung younger guys, ayaw na nila ngayon dahil nga matalino na sila eh. Totoo. Mas gusto nila older guys. So doon tayo sa younger pero dapat nagkakaintindihan. Advance siya kumbaga para sa age niya. Tapos minsan may mga daddy issues pa. Mahina yung tatay. Madalas. Madalas yun, di ba? Madalas yun. So kailangan nandun ka para maging better experience siya sa pagiging daddy mo sa kanya. Tangina daddy. Di ba? Kasi pag older napansin ko may baggage ni. Unless older na pinreserve lang talaga niya yung sarili niya, may ganun din eh. Hanggang saan ang kaya mo i-date na ilang taon na babae? Ano yung pinaka-old na i-date mo? Ilang taon ba si Gretchen Barreto? Tangina mo, 60 na yun. Kung ganun ba na may itsura ayaw mo kay Gretchen, hindi mo i-date yun? Pwede. Di ba? So kung na-maintain niya ng ganun yung itsura, date lang naman eh. Date lang naman. Diba? O nga pala, date lang naman eh. Diba? Date lang, kakain lang naman kayo sa labas. Diba? Hindi, jojowain. Halimbawa. Lumalim na. Jojowain. Hanggang ilang taon? Depende bro eh.
Paano kung true love? Paano kung ma-in love ako niyan? Oo. Diba? So wala pa rin preference. Hindi, Well, kung preference younger. Oo. Yeah, pero kung sabi mong maximum age, hindi ko masabi. Hindi mo masabi. Kasi nga kung Gretchen naman siya, Or Alice ang kapal Dixon, ng di ba Alex, ang kapal naman ng mukha kung sabihin ayoko sa 60. Oo. Ang kapal ng mukha kung sabihin ayoko kong 50 si Alex Dixon. Oo. Di ba? Depende. So, Tama. Again, depende talaga kung baka na-maintain naman niya yung usefulness. Tsaka merong umaasim nung nagkaanak. Hindi ko ano yan. Paano yun? May mga babaeng umaasim pag nagkaanak, yung mga tipong Sofia Andres. Diba? Nagkaanak. Mas ano. Gumanda. May mga Ah. ganun di ba? Naalagaan, ibig sabihin, no? Naalagaan mabuti. Alagaan. Posible naman talaga na tumatanda ang babae gumaganda. Posible talaga. Kaya malambot ang puso ko sa single mom kasi gusto ko silang tulungan. Yung mga walang Talaga? kalinga, walang di ba? Kailangan mo ng non-profit organization, charity. Actually, kukunin nga kita Sige na. sponsor. Okay, dun para sa mga single mom. Oo, single mom. Tulungan natin. Tulungan natin yan. Kailangan nila ng tulong. Kailangan nila. Tsaka yung mga physically gifted. Yeah. Alam mo yun, physically physically gifted. Kala ko special. Iba pala yung sinasabi mo. Physically gifted. Physically gifted. Oo. Ayos yan ate Physically gifted ka. Halika dito. Ganon, di ba? Ayun. So ngayon, sa nakikita mo ba mahirap mag-date ngayon? Kasi magkaiba tayong batch Mas bata ka. Compared nung dati? Oo. I mean, the dating scene ba ngayon mas mahirap? O mas dumali ba? Sa akin, umihirap in a sense na mahirap makahanap ng kailangan mo maging mas matalino ngayon. For me. Doon ko nakikita. Not like before. Kasi medyo mas ano pa yung mga babae noon Ngayon talagang putang ina, out of the open Di na nga takot aminin na may sugar daddy ngayon Puta, proud na Ibang klase yung ngayon, bro. I get your point. Mas mahirap humanap ng quality na tao. Yeah. Diba? Yun yung point mo. Yeah. I agree with that. Pero dating, mas madali. Tingin ko kasi pucha, cellphone ka na lang, internet ka na lang Kaya mo mag-set up na 100 date isang araw Mismo. Totoo naman. Di ba? Kaya mo kumausap 1,000 tao dyan Gusto mo assistant, lagi ka pa assistant mo Kaya mo mag-open ng set, no? Ang bilis, di ba? Open ka ng set dito lang. Boom, DM. Oh, that's how I make friends nga DM, ang bilis. Para mabilis ang DM lang ako. So, paano ka ngayon? Paano ka ngayon? Nagdi-DM sila sa'yo o nag-ano? Both ways. I reach out, they reach out. Kasi parehas na kayo ni Koy, di ba? Married ka ba, hindi? Pag relationships, bro, I keep it very, very private. Okay. Very, very private. So, pwede ko sagutin, oo, pwede ko sagutin, hindi. Pero madami. Just like Koy. I'm open. So, open relationship? Hindi open relationship. I don't believe in open relationships Okay. Ang open relationship, both ways pwede kayo open Okay. Hindi pwede yun. You protect the woman. Di ba? Yung guy ang open. So, diba? Hindi siya open relationship. Di ba? Kailangan protektahan mo yung babae. Lagyan mo siya tuktok ng castle. Walang gagalaw sa kanya dyan siya. Ako open. Open to, mag-conquer pa ng mundo, do men's stuff para matuwa siya. Parang ganun, di ba? Mismo. Galing. So, anong last message mo sa mga nanonood nating lalaki ngayon na sa mission nila? About it na para malaman nila yung mission nila, ano yung gagawin nila, ganyan. Right, again, yung 4 na decision, keep it in mind. Napakadali na nun, wild. Wife, industry, location, at saka developer. Keep it in mind na yung 4 na yun, bigyan mo talaga ng oras na pag-isipan. Upo ka lang tas mag-isip ka. Usually kulang na ng mga tao yun, bro, napansin ko. Naalala mo nung mas bata tayo, wala pang internet, you sit and think. Mismo. Di ba marami tayong oras na ganun? Kaya nga nalaman mo may juice yung loob nung bulaklak na, santan ba yun? Kasi, di ba nga? Kasi, paano na-discover ng mga bata yun? Sabi mo, di ba? Wala. Kasi nakatanga ka Di ba? Kaya alam mo magkalas ng bike. Di ba? Alam mo maghangin ng gulong. Marami kang skills nung bata. Marunong ka mag-origami. Ang daming random skills, no? Ang daming mong random skills. Kaya ngayon, I take the time na first
Pagising ko, 1 hour akin to. Meditate. Yan. Huwag mong hayaan kunin ng internet yung oras mo. Yeah. Mag-upo ka, mag-isip ka para makadesisyon ka mabuti. Yung industry lang napapasukin, napansin ko kahit ba mga negosyanteng nakakausap ko. Kinuwento nila sa akin yung business plan, 1 year na yung business. Tanongin ko, gano'ng katagal mo pinag-isipan yan? Mabilis lang eh. So, you're willing to give your whole life. Pwede ka nga mamatay na yan na lang ang negosyo mo kung maging successful yan eh. Tapos sabihin mo sa akin, pinag-isipan mo ng segundo. Mismo. Paano yun? Paano yun? Di ba? So, let's put time, energy, and effort dun sa part sa umpisa. Diba? Para ngayon, hindi ka mag-waste ng time, energy, and effort sa marami mong mistakes along the way kasi hindi mo binigyan ng oras yung umpisa. Ang gagawin mo ngayon, magpapatsi-patsi ka ng mga problema, dun napunta yung time, energy, and effort mo kasi hindi mo nilagay dun sa umpisa. Diba? So, Mismo. Yun lang. More thinking. More thinking, more doing, syempre. Pero more thinking, brother. Diba? Yung pahinga, doon ka nga nakakaisip ng mga... Yes, lagi ko sinasabi sa mga nagko-calls na mini-mentor ko, after this call, huwag mo munang pag-isipan yung gagawin mo. Ang sinasabi ko lagi, lahat to lagi sinasabi ko, after this call, isip ka muna ng good vibes, get your blood flowing, and then go home, sleep. Kasi your brain will process everything 1,000 times faster. Lola ko tinuro sa akin yan. Sabi sa akin ng lola ko, once may problema ka, iho, tulugan mo. Kamu kayo mag-advise sa bahay, no? Pag may problema ka, tulugan mo, iho. Sabi niya sa akin, pagkagising mo, malalaman mo yung sagot. Boom. Kung problema pa ba o tatanggapin mo na lang, hindi na problema. Or solusyon na. Yeah, solusyon. Alam mo yung pag naglalaro ka dati, ng may isang stage, di mo matapos-tapos, puyat ka na. Sa tulog ka, kinabukasan, unang try mo, boom, tapos mo. Why? Yung brain mo nag-process na siya ng 1,000 times faster eh. So, yes sir. Di ba? Use that to your advantage. Kaya pag meron akong ginagawang business decision, I make sure I sleep on it. A few days. Just a few days. Just to see kung nung na-process na ba siya ng brain ko ng much deeper and faster. Nagme-make sense pa ba? Mismo. Yan lang. Any promotion? Gusto mo ba i-promote? Okay, mn-la.com, Manila Meets Los Angeles, dailyflightglobal.com. And then if they want to hear more about business, F100 Group sa Facebook. And then may website din ako na Formula 100 Group. Formula 100 Club. Again, formula100club.com. Doon naman may recording ako na tinuturo ko basically yung ginawa ko sa business. Okay. So, how you can make, let's say, 150 million a year using the internet. Andun lahat yun. So, 5 stages. I'm done with 4 stages right now. Almost 1.5 years ko na itong binubuo. So, lahat ng ginawa ko sa business, nilagay ko dito. Tapos strip off away lahat ng di kailangan. Para kaya mo siyang pakinggan in less than a week. Execute ka na agad. Kasi oras kalaban mo eh. Kaya Formula 100 Club tinawag ko sa kanya eh. Kasi kailangan mabilis ka eh. Dahil itong lesson na to, let's say 5 years from now, baka hindi na siya ganun ka-applicable. Yes. True. So take advantage now. Kasi this is the easiest time in history to make money. Bilis mo nga malaos ngayon Easiest. eh. Diba? Exactly. Putang na ngayon, sikat ka. Next week, laos ka na. Ang bilis ngayon. Correct. Kaya kailangan sobrang bilis mo talaga. So that's why I made that kasi ang dami kong calls, brother, na same questions. Napansin ko ang taong kumikita ng 5 million a month below, same questions. Ang dami kong na-solve na problema ng 5 million below, angat agad. To be honest, hindi ako nagtagal sa 3 million a month sales. 1 month ko lang naramdaman yun. Tapos tumaas na ng tumaas. You can see all my records. Hindi ako tumagal dun. Kasi nga, nagets ko na agad, ano ang questions nitong mga tao? Same. Lahat ng gagawin mo, bro, as in kahit anong industry ka, gusto mo mag-e-commerce, gusto mo 5 million and below lang a month, pare-pareho lang ng gagawin. Magkakaiba na pag 5 million and above. Kaya ginawa ko yun. Para pag may call ako, mas malalim yung usapan. Lalo ko napakinggan na niya. Ang questions mo na sa akin, hindi na yung mahahanap mo sa YouTube or sa Google. Ang question mo na sa akin, specific na walang makakasagot. Sino makakasagot ng question mo kung halimbawa about e-commerce, about mag-physical store ka, sa generation ngayon? Yes. Ilan lang ang matatanong mo nun? Sige nga.
Pakaunti. Sino? 1%, less than 1% nga. Hirap. Sino ang nakapag-e-commerce na nadala sa physical stores sa major malls? Wala halos. Ilan lang. May mga kilala akong mga ibang ano. Pero nagtuturo ba sila? Ilan lang kilala ko. Ikaw Sobrang lang, si konti. Vivo, si Nani Vazon, si... Right. Ilan lang. Yes, so sobrang konti. So sabi ko, kung meron akong ganitong info nung kabataan ko, nung mas nagsasimula ako, bilyonaryo na ako ngayon eh. Sarap. Di ba? So, yun. Kaya ginawa ko na yun para mas madali. Mas masarap tuloy yung conversations. Pag may mga tumatawag sa akin na napakinggan na nila yun, iba na yung tanong nila. Nacha-challenge din tuloy ako na pag-isipan. Boom. Oo, mas malalim na yung usapan, kumbaga. Hindi na nila ma-search sa internet. Kasi napansin ko ngayon, ang tao nakaset up ang internet nila para kumuha lang ng likes and views eh. Now, I saw that opportunity na ganito bro, add up mo lahat ng numbers, followers mo sa internet. Oh. Okay? Kapag yan, hindi mo kayang gawin, let's say 1 million followers ka overall. Pag di mo kaya gumawa ng 1 million sa isang linggo, may mali ka. May mali ka. Pag in-adapt mo yung mga followers ko sa YouTube, Facebook, IG, TikTok, malayo yung sales ko. Adapt mo lahat din. Yung 4 na account ko na yun, panis na panis ng sales ko yung numbers ng followers ko. Walang-wala. Yung iba, sobrang laki ng following. Pag tinanong mo magkano sales, ang layo. Ang laki bloated yung following, ang layo ng income ng business. Bumili ng page. So doon ko nakita na, pag naturo ko sa mga tao na konting attention lang pala ang kailangan mo, basta tama ang fundamentals ng business mo, matitake advantage mo ang internet. Mabuti. Mismo. Konti lang yung time na to na ganito kadali gumawa ng pera. Mabilis ang magbabago na naman yan. Kailan lang na-introduce ang AI, mas mahirap na ngayon lumaban kung nag-AI yung kalaban mo. CEO namin ngayon, si ChatGPT na. Paano mo lalabanan yung CEO namin ngayon? Diba? Talino ng CEO namin, pare, si ChatGPT. Yun na talaga. Pinifeed ko siya ng mga lahat ng business info ko. Siya na kukwento sa akin ng mga gagawin ko. Yun na. Mismo. Diba? So, yun lang. So, knowledge, pare, knowledge. Ikaw, nag-POA ka, di ba? Knowledge din yun. Mismo. Knowledge. Yun lang. Advice ko, get knowledge. Get the knowledge. Yun lang. Isang tawag lang or bumili ka ng course kung ano man kailangan mo. Iba yung magiging effect niya. May binili akong course before, naalala ko, $200 back in 2020. Pare, $200 na 10K. 10K. Walang-wala. Made it in minutes. Nung nabili ko yung course na yun, tungkol sa Facebook ads pa yun, naalala ko. Kaibigan ko yung gumawa. Ako din. Bumili rin ako nun. Sino yung binilan mo? Taga New York eh. Taga New York. Si Once. Kaibigan ko siya, mama ko mag-e-com bata. Tapos gumawa siya ng course, $200. Sabi ko, mahal nito. Ano naman nito? Tapos nung in-implement ko, sheesh! Hanggang ngayon, ginagamit ko yung $200 na technique na yun. Hanggang ngayon, brother. Mamaya pag-usapan natin off-cam yan. Alright. Maraming salamat sa mga nanood at syempre kung gusto mo ng mga ganitong content, mag-follow lang kayo dun sa ating YouTube channel. Syempre, follow din on Spotify. I-rate nyo na din para makatulong dito sa podcast natin. Syempre, maraming salamat sa MNLA. Galing kay Frank, syempre maraming at soon may pag-uusapan kami, di ba? Naku po, pinakapaborito kong clothing to, itong MNLA, Yes, di ba? sir. Pati yung taong gumawa, putang ina, idol din. Maraming salamat sa Diamond Skincare, di ba? Syempre bibigyan din natin si Frank niyan. Regalo ko, di ba? Salamat, sa'yo. sir. Thank you. At syempre, salamat sa Tritone Studios, Tritone Entertainment. Ito nga pala si Tio Bry sa Tio Bry Podcast. Maraming salamat. Yes, sir.